Maingat kong pinatitingkad ang pilak na kwadro ng larawan ng aking yumaong ama. Tinitiyak na walang kahit isang butil ng alikabok ang sisira sa kanyang huling ngiti. Sa ilalim ng aking maluwag na itim na kasuotan, marahas na sumisipa ang aking 7 buwang sanggol. Tila nakikiramay sa kakaibang panginginig ng aking katawan sa gitna ng unos na humahagupit sa Baguio. Ngunit mula sa speakerphone ng teleponong sadyang iniwan ni Beatriz sa ibabaw ng mesa, mariing umalinganggaw ang boses ni Celestino. Siguraduhin mong mapapapirma mo si Flora sa confession paper bago matapos ang live broadcast, Beatriz. Kapag nakuha natin ang pirma niya, kontrolado na natin ang buong ari-arian ng mga De Vera. At hindi na niya mapapatunayang pinalitan ko ang gamot ng tatay niya. Hindi mo kailangan tumitik sa akin ng ganyan, Flora. Ginagawa ko lamang ang nararapat para sa pamilyang ito. Isipin mo ang kahihiyan na idudulot mo sa alaala ng iyong ama kung malalaman ng buong Benguet na ang kumpanyang kanyang pinaghirapan ay gumuho dahil sa iyong kasakiman at panghahantong ng pera. Utang mo sa akin ang bawat segundong inilaan ko sa pag-aalaga sa kanya habang ikaw ay abala sa iyong sariling buhay. Pirmahan mo na ito para sa ikabubuti ng lahat. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Beatriz, ramdam ko ang unti-unting paggapang ng lamig sa aking mga ugat. Dahan-dahan niyang pinagugulong ang mga butil ng kanyang sakahoy na rosaryo. Tila ba ang kanyang mga kasinungalingan ay mga panalangin na diringgin ng langit? Ang kanyang mukha, na laging nakamaskara ng banal na debosyon, ay walang kakitaan ng kahit kaunting takot, kahit alam niyang narinig ko ang lahat. Para sa kanya, ako ay isang piraso lamang ng chess na madaling manipulahin. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Maricela, na hawak ang kanyang kumikislap na telepono. Ang kanyang muka ay puno ng peking pag-aalala, na pinalalaki ng labis na makeup. Flora, nakatutok na ang buong lungsod. Ang mga tao sa labas ay naghihintay na ng iyong pag-amin. Pirmahan mo na yan, iha. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili at ang batang nasa sinapupunan mo. Isipin mo ang daikulos ng kumpanya. Sa likod ni Maricela, nakatayo si Joaquin na may mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. Habang si Camila ay nakasandal sa hamba ng pinto, hawak ang mga dokumentong mag-aalis sa akin ng lahat ng karapatan. Nakulong ako sa isang gipit na sitwasyon. Ang aking mabigat na katawan, ang panggigipit ng media, at ang mga taong itinuring kong pamilya pagkatapos mamatay ng aking ina, ay nagtulong-tulong upang lunurin ako ng buhay. Nais nilang gamitin ang aking katahimikan upang takpan ang kanilang sariling mga krimen. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ang init ng aking galit, na matagal kong ikinulong sa ilalim ng aking pagiging maunawaing anak, ay biglang nag-anyong yelo. Matigas, matalim, at walang katatakutan. Ito pala ang kabayaran ng aking bulag na pagtitiwala. Ang aking ama ay pinatay, ang aking pangalan ay dinungisan, at ngayon ay nais nilang nakawin maging ang kinabukasan ng aking anak. Ngunit hindi nila ako makikitang umiyak. Iniharap ko ang aking panulat. Isang marangyang panulat na regalo ng aking ama, na sa loob ay naglalaman ng isang mikroskopikong recorder na lihim kong binuksan bago pa man magsimula ang pag-uusap. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Beatriz. May bahagyang ngiti sa aking mga labi na nagpatigil sa kanyang pagdarasal. Kung itong magpapasaya sa inyo, ibibigay ko ang aking pirma. Dahan-dahan kong isinulat ang aking pangalan sa ibaba ng peking pag-amin. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang sumpa na aking pinakakawalan. Nang matapos ang huling titik, marahas na hinablot ni Joaquin ang papel, kasabay ng aking telepono at bag mula sa aking mga kamay. Walang pasubaling itinulak ako ni Camila patungo sa pintuan, habang si Maricela ay patuloy na kumukuha ng video para sa kanyang live broadcast. Ang lamig ng hangin ng Baguio ay sumalubong sa aking mukha. Nang buksan nila ang malaking pintuang bakal ng mansyon. Ang batang yan na walang ama ay walang karapatang isilang sa ilalim ng bubong ng mga De Vera.
Yan ang huling narinig kong sambit ni Beatriz bago tuluyang sumara ang gate. Ang marahas na pag-untog ng bakal sa bakal ay yumanig sa malamig na gabi na nagpahiwatig ng aking tuluyang pagkakabukod sa mundong aking kinalakihan. Naglalandas ang malamig na tubig ulan sa aking muka habang tinatahak ko ang daan patungo sa lumang kotse ng aking ama na nakaparada sa gilid ng kalsada. Naniniwala ako na doon ko makukuha ang mga orihinal na dokumento na magpapatunay ng kanilang mga krimen. Ngunit paglapit ko, ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang bintana sa bahagi ng driver ay basag-basag. Ang mga bubog ay kumikislap sa basang semento tulad ng mga luha ng langit. Mabilis kong binuksan ang pinto ng sasakyan at kinapkap ang ilalim ng upuan. Wala na ang kahon. Wala na ang ledger at ang totoong dihos. Sa ibabaw ng manibela, tanging ang duguang rosaryo ni Yaya Pilar ang nakalagay. Isang malamig na katotohanan ang sumampal sa aking mukha. Si Celestino. Ang taong tumulong sa akin na maglagay ng lihim na kamera sa kotseng ito, ang siya palang nagtaksil sa akin. Dinukot nila si Yaya Pilar upang patahimikin ito at nayon ay kinuha na nila ang aking tanging sandata. Bago ko pa maunawaan ang bigat ng katotohanang ito, isang nakasisilaw na liwanag mula sa unahan ang bumulag sa aking mga mata. Isang malaking truck, ang mabilis na bumubulusok pababa sa madulas na kalsada ng La Trinidad, diretsyong nakatutok sa aking kinaroroonan. Sa huling segundo, itinulak ko ang aking sarili sa gilid ng kalsada upang maiwasan ang banggaan. Humampas ang aking katawan sa makapal at malamig na putikan. Isang matalim na sakit ang gumuhit mula sa aking likod patungo sa aking tiyan, na nagpasingap sa akin sa matinding hapdi. Niyakap ko ang aking tiyan, sinusubukang protektahan ng aking anak mula sa marahas na pagtama ng lupa. Ang truck ay huminto sa malayo. Ang kanyang pulang ilaw sa likod ay tila mga mata ng isang banyaga sa dilim, naghahandang bumalik upang tapusin ang nasimulan. Ngunit bago pa ito makagalaw, isang sunod-sunod na malalakas na ilaw mula sa kabilang direksyon ang bumulahaw sa gabi. Isang hanay ng mga itim na sasakyan ang mabilis na humarang sa kalsada, na nagpuwersa sa truck na umatras at tuluyang tumakas sa dilim. Ang tunog ng mga bumubukas na pinto ng sasakyan ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Isang matangkad na lalaki ang bumaba mula sa unang sasakyan. Hawak ang isang itim na payong, habang ang kanyang mga mamahaling sapatos ay walang pakialam na lumubog sa putik. Si Leandro de Guzman. Tumingin ako sa kanya mula sa ibaba. Ang aking buhok ay nakadikit sa aking basang muka, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Walang inat ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Taming ang malamig na kinang ng isang negosyante na nakatitig sa kanyang bagong ari-arian. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang isang papel, ang kopya ng pahina ng ledger na ipinadala ko sa kanya, 8 buwan na ang nakalilipas. Tumingin siya sa aking duguang kamay na nakakuyom sa rosaryo ni Yaya Pilar, bago muling ibinalik ang kanyang tingin sa aking tiyan. Nagkatitigan kami sa gitna ng bagyo. 2 taong may kanya-kanyang lihim at interes, handang magsimula ng isang mapanganib na laro kung saan walang puwang ang pagpapakumbaba. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng puting kisame ang unang bumata sa aking pagising. Sa aking tabi, ang makina na sumusubaybay sa tibok ng aking puso ay lumilika ng isang regular na guhit sa screen. Tila isang mahinang paalala sa katahimikan na ako ay humihinga pa. Sinalat ko ang aking tiyan. Ang marahang sipa mula sa loob ay nagpababa ng aking balikat. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa aking tuyong labi. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang doktor na may hawak na chart. Tumingin siya sa akin ng may hala ng awa at paghanga. Ligtas ang iyong sanggol, Flora. Ngunit kailangan mong maunawaan na ang iyong katawan ay nakaranas ng matinding trauma dahil sa pagkahulog mo sa putikan kagabi. Ang inunan ay may bahagyang pinsala.
Anumang matinding stress, pag-iyak o emosyon ay maaaring magdulot ng maagang panganganak na maglalagay sa inyong dalawa sa panganib. Tumango lamang ako ng bahagya. Walang puwang ang luha sa aking mga plano. Ang aking luha ay natuyo, nakasabay ng ulan kagabi. Nang umalis ang doktor, ang pinto ay muling gumalaw ng walang anumang tunog. Pumasok si Leandro de Guzman. Ang kanyang kasuotan ay perpekto, walang bakas ng putik o gulo ng bagyo kagabi. Ang kanyang presensya ay nagdala ng pamilyar na pabango na minsan kong minahal. Ngunit na yon ay tila ba amoy ng isang panganib. Umupo siya sa upuan sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. "You look terrible, Flora." Simula niya sa kanyang malamig at kalkuladong boses. "But your baby is strong, just like her mother." "I have a private resort in Batangas," patuloy niya habang sumasandal sa upuan. "Safe ka doon. May mga security guards ako na magbabantay sa'yo 24/7. Walang alcaraz o kahit sinong tauhan ni Beatriz ang makakalapit sa'yo. Doon ka na magpalipas ng iyong pagbubuntis." Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang panginginig, walang takot. Kumuha siya ng isang basong tubig mula sa lamesa at iniabot sa akin. Tiningnan ko lamang ang kanyang kamay bago ko dahan-dahang iniangat ang aking sariling kamay upang kunin ang baso nang mag-isa nang hindi dumidikit ang aking mga daliri sa kanya. "Salamat, Leandro. Ngunit kaya kong hawakan ang sarili kong baso at kaya ko ring hawakan ang sarili kong buhay. Hindi ko kailangan ng iyong pribadong kulungan na tinatawag mong resort." Namilit ang kanyang mga labi sa isang manipis na ngiti. "Ipinagtatanggol lang kita, Flora. Alam mo kung gaano kadelikado ang sitwasyon mo ngayon? Narito ka hindi dahil sa nag-aalala ka sa akin o sa bata," malamig kong sagot. "Narito ka dahil sa pahina ng ledger na ipinadala ko sa'yo. Alam mong hawak ko ang katibayan na ang iyong mga truck ang nagdadala ng mga ilegal na kargamento ng mga alcaraz gamit ang holan ng aking ama." Dahan-dahan kong inilabas ang aking kamay mula sa ilalim ng unan, may hawak na isang maliit na memory card. "Isang maling galaw mo, Leandro. At ang buong database ng inyong transaksyon sa nakalipas na 6 na buwan ay mapupunta sa mga kamay ng media at ng mga awtoridad." Natigilan si Leandro. Ang kanyang mga mata na laging puno ng tiwala sa sarili ay nagpakita ng isang mabilis na panginginig ng gulat. Napagtanto niya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Flora na madaling umiyak sa kanyang bisig 8 buwan na ang nakalilipas. Ako ay naging isang kaaway na may kakayahang sumira sa kanyang buong imperyo. "Anong gusto mo, Flora?" tanong niya. Ang kanyang boses ay bumaba ng isang antas ng otoridad. "Ibigay mo sa aking mga kamay ang buong log ng iyong mga biyahe sa Benguet," utos ko. "Gusto ko ang lahat ng pangalan ng mga driver, ang mga plaka ng sasakyan, at ang mga pirma ng tumanggap ng mga kargamento. At higit sa lahat, gusto kong manatili ka sa aking tabi bilang aking kalasag kapag hinarap ko si Beatriz." "Sinisira mo ang sarili mo, Flora," babala niya habang tumatayo at naglalakad patungo sa bintana. "Kung ibibigay ko yan, madadamay ang kumpanya ko. Maaari akong makulong." "May pagpipilian ka, Leandro." Pabulong, ngunit matalim kong sabi. "Magtulungan tayo para pabagsakin sila, o sabay tayong lalamunan ng batas. Ngunit tandaan mo, ako, wala na akong natitirang mawawala dahil kinuha na nila ang lahat sa akin. Ikaw, marami pa." Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kakaibang halo ng galit at paghanga. "You are dangerous, Flora." Lumapit siya sa pinto upang umalis. Ngunit bago niya hawakan ang trangka, huminto siya at bumulong ng napakahina. "Ibibigay ko ang gusto mo. Pero bago mo simulan ang iyong digmaan, tingnan mo ang salamin ng pinto." Mabilis na lumingon ang aking paningin sa maliit na bintanang salamin ng pinto ng aking silid. Isang madilim na anino ng isang tao ang mabilis na nawala, na nag-iwan lamang ng malamig na hangging,
Pumasok mula sa labas ng aking silid. Ang screen ng maliit na telebisyong nakasabit sa dingding ng aking silid ay biglang napuno ng mukha ni Maricela. Hawak niya ang isang mikropono habang ang kanyang likod ay nakaharap sa gate ng aming kumpanya sa Benguet. Sa likod niya, nagkakagulo ang mga tao. May mga hawak silang karatula na may nakasulat na aking pangalan, pinaliligiran ng mga pulang krus at salitang "Mamatay Tao." Eksklusibo rito sa Benguet Pulong, deklara ni Maricela sa kamera, habang pilit na pinatutulo ang kanyang mga pekeng luha. Si Flora de Vera, ang nag-iisang anak ng yumaong si Don Federico, ay tuluyan ng pinalayas ng kanyang pamilya matapos mapatunay ang nagnakaw ng pondo ng mga magsasaka at naging sanhi ng paglala ng sakit ng kanyang sariling ama. Isang malaking kahihiyan sa buong rehiyon. Pinanood ko ang mga magsasakang nakapanayam niya. Sila ang mga taong binalikan ko noong nakaraang taon nang manalasa ang bagyo. Ginamit ko ang aking sariling ipon upang bigyan sila ng binhi at pautangin ng walang interes nang mabulok ang kanilang mga pananim. Ngunit ngayon, sa harap ng kamera ni Maricela, galit nilang isinusumpa ang aking pangalan. Nakalimutan na nila ang lahat ng tulong. Ang utang na loob na madalas nilang banggitin ay madaling natangay ng agos ng kasinungalingan ni na Beatriz. Walang luhang lumabas sa aking mga mata habang pinapatay ko ang telebisyon gamit ang remote control. Ang katahimikan ay muling bumalik sa silid, ngunit ang aking isipan ay patuloy na nagtatrabaho. Alam kong ito ang nais mangyari ni Beatriz, ang sirain ang aking reputasyon hanggang sa wala nang maniwala sa aking mga salita kapag inilantad ko ang kanilang mga krimen. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng maayos na abong suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa likod, at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay nagpapakita ng isang matalas na katalinuhan. Kilala ko siya. Siya si Attorney Soraya Alcaraz, ang tanyag na abogado sa Manila na may parehong apelido sa pamilya ng aking meke. Attorney Alcaraz, malamig kong sambit habang inaayos ko ang aking pagkakahiga. Baka nakakalimutan mo kung sino ang pinalayas ng iyong pamilya kagabi sa gitna ng baw. Bakit ka narito? Umupo siya sa silya sa tabi ng aking kama. Inilapag ang kanyang mamahaling leather briefcase nang walang anumang ingay. I am here because I want to represent you, Flora. Pro bono. Walang bayad. Napakunot ang aking noo. Represent me? Isang Alcaraz ang magtatanggol sa akin laban sa mga Alcaraz? Napakagandang biro, attorney. Hindi ako bahagi ng pamilya ni Beatriz. Tuwid niyang sagot, walang panghinginig sa kanyang boses. In katunayan, nais kong makita ang pagbagsak niya at ng kanyang mga anak ng higit pa sa kagustuhan mo. Alam ko kung paano mag-isip ang babaeng yan. Alam ko ang bawat dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko. Tinitigan ko siya ng matagal, sinusuri ang bawat galaw ng kanyang mukha. May kakaibang apoy sa kanyang mga mata. Isang nakatagong galit na hindi nagmumula sa profesionalismo, kundi sa isang malalim, personal na sugat. Dahan-dahang inyabot ni Soraya ang kanyang kamay upang hawakan ang aking malamig na palad. Sa isang segundo, naramdaman ko ang kakaibang kuryente ng aming parehong galit. Hindi ito ang galit ng isang taong gustong magmakaawa para sa hustisya, kundi ang galit ng dalawang babaeng tinalikuran ng mundo, ngunit tumatanging mamatay. Hinayaan ko siyang hawakan ng aking kamay, nararamdaman ang marahang pag-stroke ng kanyang daliri sa aking mga kasukasuan. Isang tahimik na panunumpa ng dalawang sugatang kaluluwa. Why should I trust you? Tanong ko sa kanya. Ibinaba ko ang aking boses upang hindi marinig ng sinuman sa labas. Because I have this, sagot niya habang binubuksan ang kanyang briefcase at naglalabas ng isang makapal na folder. I know where Yaya Pilar is. Mabilis kong kinuha ang folder. Sa loob ay may nakalakip na admission sheet mula sa isang pribadong sanatorium sa La Trinidad. Ang pangalan ng pasyente ay binago, ngunit ang larawan na nakadikit doon ay walang alinlangang si Yaya Pilar.
Siya ay nakakulong sa isang silid na pinaliligiran ng mga bantay, itinuturing na isang baliw upang hindi makapagsalita. Ngunit ang higit na nagpabilis sa tibok ng aking puso ay ang pirma sa ibaba ng dokumento na nag-apruba sa kanyang pagkakakulong. Attorney Celestino Valdez. Ang aking ninong. Ang taong bumuhat sa akin nung mamatay ang aking ina. Ang taong hiningan ko ng tulong upang magkabit ng kamera sa sasakyan ng aking ama. Siya ang may-ari ng pasilidad na ito at siya ang nagtago kay Yaya Pilar upang hindi ko siya mahanap. Celestino. Pabulong kong sambit habang ang aking mga daliri ay mariing pumuputol sa gilid ng papel. He was the one who stabbed me in the back. Plano nilang ilipat si Yaya Pilar sa ibang pasilidad sa labas ng reyon sa loob ng 2 araw, babala ni Soraya habang sumasandal sa upuan. Kapag nangyari yon, hindi na natin siya muling makikita at mawawala ang tanging testigo sa kamatayan ng iyong ama. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang sungmu ng bagyo ay unti-unting lumalamon sa mga puno ng pino. Ang aking mga kaaway ay nagtatrabaho ng mabilis, ngunit nakakalimutan nilang wala na akong takot. Ihanda mo ang sasakyan, Soraya. Malamig kong utos habang itinutulak ko ang aking kumot pababa. Kukunin natin si Yaya Pilar bago sumikat ang araw bukas. Ang ambon ay patuloy na sumasalpukan sa salamin ng sasakyan ni Leandro habang tinatahak namin ang masukal na daan patungong La Trinidad. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Nakaupo ako sa likod habang si Soraya ay nasa tabi ng driver at si Leandro ay tahimik na nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay mahigpit at tila may sariling iniisip. Are you sure about this, Flora? Basag ni Leandro sa katahimikan sa pamamagitan ng salamin sa harap. Ang pasilidad na ito ay pagmamay-ari ng isang kumpanyang konektado kay Celestino. We are trespassing. I don't care, Leandro. Malamig kong sagot, habang nakatingin sa labas kung saan ang sungmu ay unti-unting lumalapot. Celestino stole my nanny. He stole my father's last witness. Kung natatakot ka, maari mo kaming ibaba rito. Isang maikling ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leandro sa salamin. Natatakot? You know me better than that, Flora. Tinitiyak ko lang na handa ka sa anumang makikita natin doon. Mabilis na huminto ang sasakyan sa harap ng isang luma at tila abandonadong gusali na pinaliligiran ng matataas na pader at wire. Walang ingay na bumaba kami. Isang gwardiya ang sumalubong sa amin sa gate. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang holster. Bawal ang bisita sa oras na ito, magaspang na sabi ng gwardiya. Humakbang si Soraya sa unahan, inilabas ang kanyang ID at isang opisyal na legal notice. Attorney Soraya Alcaraz, we have a court order to inspect this facility regarding the illegal detention of Pilar Robles. Kung haharangan mo kami, hindi lamang ang kumpanyang ito ang madadamay, kundi pati ikaw ay makakasuhan ng obstruction of justice. Bago pa makasagot ang gwardiya, lumapit si Leandro. Ang kanyang matangkad na figura at ang kanyang malamig na titig ay sapat na upang mapaurong ang lalaki. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Buksan mo ang pinto, utos ni Leandro. Nang hinginig na kinuha ng gwardiya ang kanyang mga susi. Dahan-dahang umikot ang susi sa trangka ng pinto at bumukas ito ng walang anumang ingay. Tinahak namin ang madidilim na koridor na may amoy ng lumang gamot at amag. Sa dulo ng pasilyo, sa isang maliit na silid na may bakal na rehas, natagpuan ko si Yaya Pilar. Nakaupo siya sa gilid ng isang manipis na kama, nanginginig sa lamig at nakabaling ang tingin sa sahig. Yaya, pabulong kong tawag, mabilis na lumingon ang matanda. Nang makita niya ang aking mukha, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Flora! Oh Diyos ko, Flora! Gumapang siya patungo sa akin at hinawakan ng aking mga kamay sa paggiyan ng mga bakal. Patawarin mo ako, iha. Naging mahina ako. Pinilit nila akong lumagda sa mga papel. Shh, wala kang kasalanan, Yaya. Sabi ko habang pinipiga ang kanyang malamig na mga daliri.
Ginamit ni Leandro ang kanyang dalang kasangkapan upang sirain ang kandado ng pinto ng mabilis, walang malakas na tunog. Pumasok ako at niyakap ang matanda. Hinayaan ko siyang umiyak sa aking balikat. Nararamdaman ang kanyang marahang paghikbi at ang pangangatal ng kanyang matandang katawan. Ito ang aking gintong sandali. Ang tanging init sa gitna ng malamig na mundong ito. Nang medyo kumalma si Yaya Pilar, inakay namin siya palabas. Ngunit bago kami makahakbang, hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit. Flora, kailangan mong malaman ang katotohanan. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Noong gabing mamatay ang iyong ama, narinig ko ang mahinang pag-uusap sa kanyang silid. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si Celestino. May hawak siyang maliit na bote ng gamot. Pinalitan niya ang mga tableta sa tabi ng kama ng iyong ama. Nanigas ang aking buong katawan. Celestino. Ngunit may iba pa, Flora, patuloy ni Yaya Pilar. Lumalaki ang kanyang mga mata sa takot. Bago tuluyang nawalan ng hininga si Don Federico, hinawakan niya ang aking kamay at bumulong. Huwag lang tingnan ang nagbigay ng gamot, tingnan ang nag-utos sa kanya. May nag-utos kay Celestino, Flora. May humahawak sa kanyang leeg. Bago ko pa maproseso ang kanyang mga salita, 3 lalaking nakauniporme ang biglang lumitaw sa dulo ng koridor. May hawak silang mga pamalo at ang seryoso nilang mga mukha ay puno ng banta. "Iwan niyong matanda!" sigaw ng isa sa kanila. Humakbang si Leandro sa aking unahan. Tinatakpan ang aking paningin. "Flora, ilabas mo na si Yaya Pilar. Ako na ang bahala rito." Malamig niyang utos. "Leandro." "Go, Flora. Now." Mariing niyang sabi. Inakay namin ni Soraya si Yaya Pilar patungo sa likod na pinto ng pasilidad. Naririnig ko ang mararahas na kalabog sa likod namin. Ang tunog ng mga katawan na humahampas sa pader at ang marahas na pagtatalo. Ngunit hindi ako lumingon. Nagtiwala ako na kayang tapusin ni Leandro ang gulo nang hindi gumagamit ng labis na bawlo. Mabilis kaming nakarating sa sasakyan. Ilang minuto lang ang lumipas, sumunod na si Leandro. May kaunting dumi ang kanyang Amerikana, ngunit ang kanyang muka ay nananatiling kalmado habang mabilis niyang pinaandar ang sasakyan palayo sa pasilidad. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada pabalik sa lungsod, ang telepono ni Soraya ay biglang nagningning mula sa dilim. Ang liwanag ng screen ay nagpakita ng isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pinuksan ni Soraya ang mensahe. Isang lumang larawan ang lumitaw sa screen. Ito ay larawan ni Beatriz at Celestino noon kanilang kabataan, magkayakap sa harap ng isang lumang simbahan sa Quezon. Sa ibaba ng larawan ay may nakasulat na maikling mensahe mula kay Celestino. "Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling, Soraya. Ang lihim ng iyong ina ay lihim mo rin." Tiningnan ko ang larawan sa telepono ni Soraya. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. May malalim na ugnayan sina Beatriz at Celestino na higit pa sa pagiging magkaibigan o magkasosyo sa negosyo. At si Soraya ay may sariling bahagi sa madilim na kwentong ito na hindi ko pa ganap na nauunawaan. Tahimik ang silid na aming pansamantalang tinutuluyan sa isang liblib na bahagi ng Baguio. Tapos na ang malakas na buhos ng ulan, ngunit ang makapal na sungmu sa labas ng bintana ay tila isang pader ng yelo na naghihiwalay sa amin sa buong mundo. Nakaupo ako sa tapat ng lamesa, habang si Soraya ay abala sa pag-aayos ng mga legal na dokumento mula sa kanyang briefcase. Inilapag ko sa ibabaw ng lamesa ang aking telepono, na nagpapakita pa rin ng lumang larawan ni Beatriz at Celestino. Tinitigan ko siya ng tuwid. "Sino ka talaga, Soraya? O mas tamang tanungin ko, anong klaseng Alcaraz ka?" Natigilan si Soraya. Ang kanyang mga kamay na may hawak na papel ay bahagyang nangatal. Ngunit mabilis din niyang naibalik ang kanyang kontrol. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin at hinarap ako ng walang anumang pag-aalinlangan.
Ang kanyang mga mata, na lagi nakatago sa likod ng profesionalismo, ay biglang nagpakita ng isang malalim na lungkot na hinaluan ng pot. I was 17 nang iwan ako ni Beatrice sa isang ampunan sa Quezon. Simula niya, ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bigat ng 3 dekada ng pananahimik. Ipinanganak niya ako bago niya pakasalan ang kanyang unang mayamang asawa. Para sa kanya, ako ay isang pagkakamali ng kabataan na dapat burahin upang mapanatili ang kanyang marangyang buhay sa mataas na lipunan. Pinalaki ako ng mga madre habang pinapanood ko siya sa mga pahayagan na nagkukunwaring isang mabuting ina sa kanyang mga bagong anak. Sumandal ako sa aking upuan, pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Kaya narito ka para iligtas ako? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Soraya. Huwag kang mag-ilusyon, Flora. Hindi kita gustong iligtas dahil sa kabutihang loob. I wanted to use you to burn Beatrice's legacy to ashes. Nais kong makuha ang aking compensation, ang aking birthright, mula sa yaman ng mga alkaras na ipinagkait sa akin. Gusto kong makita ang kanyang muka kapag nalaman niyang ang anak na itinapon niya ang siyang wawasak sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Tinitigan ko siya ng matagal. Walang galit sa aking puso. Tanging ang malalim na pagkaunawa sa kanyang nararamdaman. Pareho kaming biktima ng isang babaeng walang ibang minahal, kundi ang kapangyarihan at pera. Ngunit alam kong sa digmaang ito, hindi sapat ang galit. Kailangan namin ng diskarte. We are the same, Soraya, malamig kong sabi, habang binubuksan ko ang isang hiwalay na folder sa aking kandungan. Pareho tayong nasugatan ng iisang halimaw. At dahil doon, handa akong ibigay sa iyo ang bahagi ng yaman ng aking ama kapag natapos ang lahat ng ito. Ngunit bago mo makuha ang gusto mo, kailangan muna nating bitagin si Celestino. Inilapag ko sa harap niya ang isang pekeng kontrata ng lupa sa Benguet na nagpapakita na si Don Federico ay may pagmamay-ari sa isang malawak na lupain na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Isang lupain na hindi kailanman idineklara sa publiko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang iabot ko sa kanya ang mga pekeng papel. Ipakita mo ito kay Celestino. Sabihin mo sa kanya na desperado na ako at sinusubukan kong ibenta ang lupaing ito ng lihim upang makatakas. Ang kasakiman ng matandang yon ang magiging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. Kinuha ni Soraya ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa paghanga sa aking plano. Tumayo siya at lumabas ng silid upang isagawa ang aming unang hakbang. Nang tuluyang sumara ang pinto, mabilis kong binuksan ang aking tablet na nakakonekta sa tracker na lihim kong inilagay sa telepono ni Soraya noon kami ay nasa ospital pa. Hindi ako ganap na natitiwala sa sinuman. Kahit sa isang abogadong may parehong sugat sa akin. Dahan-dahang gumalaw ang pulang tuldok sa screen ng aking tablet, habang ang marahang pag-slide ng aking daliri ay nagpapakita ng kanyang mga aktibidad. Natigilan ako nang makita ang isang mabilis na pagpapadala ng file mula sa kanyang telepono. Hindi niya muna hinarap si Celestino ng personal. Ipinadala niya agad ang kopya ng tekeng kontrata ng lupa sa pribadong numero ng matanda, habang naglalakad pa lamang siya sa parking lot. Ang pulang tuldok sa aking tracker ay patuloy na kumikislap, habang ito ay mabilis na lumalapit sa lokasyon ng opisina ni Celestino. Isang malaking tanong ang pumasok sa aking isipan. Si Soraya ba ay tunay kong kakampi? O gumagawa siya ng sarili niyang lihim na pakikipagkasunduan kay Celestino sa likod ng aking likuran? Isang malalim at mabigat na paghinga ang kumawala sa dibdib ni Leandro habang nakatayo siya sa tapat ng bintana ng aking pribadong silid. Sa labas, ang sungmu ay tila mga basang tela na nakasampay sa mga puno ng pino. Unti-unting nilalamon ang huling liwanag ng hapon. Inilapag ko sa ibabaw ng lamesa ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga kopya ng dumi ng De Guzman Logistics. Alam natin dalawa kung anong nakasulat dyan, Leandro. Panimula ko. Ang aking boses ay patag, ngunit may talim ng isang kutsilyo. These are the transport logs of your company.
Ginamit ni Joaquin ang iyong mga truck upang magpuslit ng mga ilegal na kargamento gamit ang holan ng aking ama. You facilitated their crimes. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng mga komplikadong emosyon na hindi ko mabasang mabuti. I thought it was just untaxed luxury goods, Flora. Hindi ko alam na unti-unti na nilang pinapatay si Don Federico sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang gamot. Noong nalaman kong nadamay ang tatay mo, sinubukan ko siyang bayaran upang tumahimik at ilayo kayo sa gulo. But he refused. Hindi ko direktang pinatay ang tatay mo. Ngunit ang iyong pananahimik at ang iyong pera ang nagbigay ng lakas kay Joaquin na magpatuloy. Mariin kong sagot, habang dahan-dahan kong hinahawakan ang aking tiyan. You are complicit, Leandro. Huwag mong isipin na ang pagliligtas mo sa akin sa putikan kagabi ay sapat na upang burahin ang iyong mga kasalanan. Kung nais mong maging bahagi ng buhay ng aking anak, kailangan mong isuko ang iyong kumpanya at harapin ang parusa ng batas. Lalong naging seryoso ang kanyang mukha habang humahakbang siya lapit sa akin. Are you out of your mind, Flora? Ang kapangyarihan ng De Guzman Logistics ang tanging bagay na humaharang kay Beatrice at Celestino para hindi ka saktan o kunin ng bata. If I surrender myself to the authorities, pareho tayong babagsak. No one will protect you. Ang kapangyarihan mo ay hindi magpapakita na ikaw ay isang mabuting ama, Leandro. Malamig kong sagot habang tumatayo ako upang harapin siya ng malapitan. Ang kakayahang managot sa iyong mga pagkakamali ang tunay na mapapatunay kung sino ka. Power without accountability is just cowardice. At hinding-hindi ko hahayaan na ang aking anak ay lumaki na may amang isang takas sa batas. Tinitigan ako ni Leandro. Ang kanyang panga ay sumasayaw sa tinde ng kanyang panggigigil. Ngunit walang lumabas na galit sa kanyang mga labi. Sa likod ko, ang malaking salamin ng bintana ay nagpapakita ng aking silhouette sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ngunit huminto siya nang may isang dipa ang distansya. Tila iginagalang ang aking mga hangganan na binuo ko laban sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang ipinatong ang kanyang mga daliri sa malamig na salamin ng bintana, tapat sa pisingi ng aking anino na nakalarawan doon. Ang kanyang hawak ay napakaingat, puno ng sakit at matinding pangungulila sa babaeng minsan niyang ngayakap nang walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo sa ganap na pagsuko. You win, Flora. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng kanyang desisyon. Handa akong ibigay ang lahat ng gusto mo. Dumaan ang kanyang kamay sa loob ng kanyang Amerikana at may kinuha siyang isang maliit ngunit mabigat na pilak na susi. Ang dahan-dahang paglalandas ng susi sa ibabaw ng lamesa ay lumika ng isang mahinang tunog sa katahimikan bago ko ito kinuha at inilagay sa aking palad. Ito ang susi sa aking lihim na vault sa Manila. Patuloy niya habang nakatitig sa aking kamay. Doon nakatago ang lahat ng orihinal na kontrata, ang mga totoong pirma ni Joaquin, at ang mga lihim na dokumento ng aking kumpanya. You hold my freedom now, Flora. Ang aking kalayaan ay nasa iyong mga kamay. Naramdaman ko ang lamig ng pilak na metal sa aking palad. Isang mabigat na responsibilidad na maaari ring maging sanhi ng aking sariling pagkasira kung magkakamali ako ng hakbang. Ngunit sa likod ng kanyang pagsuko, may maliit na pangamba sa aking isipan. Ang pagsuko ba ni Leandro ay isang tunay na hakbang para sa kanyang pagbabago o isa lamang itong matalinong diskarte upang itali ang aking kapalaran sa kanyang buhay magpakailanman? Mula sa aking tinutuluyan, naririnig ko ang bawat salita sa pamamagitan ng maliit na aparato sa aking tainga. Ang boses ni Celestino na transmitted mula sa lihim na recorder sa telpono ni Soraya ay puno ng panginginig ng kasakiman habang tinitingnan ang peking kontrata ng lupa. Nagkita ang dalawa sa isang liblib at madilim na sulok ng isang restauran sa Baguio, malayo sa mga mata ng publiko. Ang lupang ito, kung totoo ang nakasulat dito, hindi lamang ito daan-daang milyon, Soraya.
Bulong ni Celestino. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na nakahanap ng kanyang biktima. This is our ticket out of here. Kung mabibili natin ito mula kay Flora sa murang halaga dahil sa kanyang desperadong sitwasyon, maaari natin itong ibenta sa mga dayuhang korporasyon sa triple ng presyo. But she needs quick cash, Celestino, sagot ni Soraya sa kanyang seryoso at propesyonal na tono. Hindi siya maghihintay. Kung nais nating makuha ang lupang ito bago pa man malaman ng ibang tao, kailangan nating ihanda ang pera sa lalong madaling panahon. Hindi na nag-aksayan ang panahon si Celestino. Narinig ko ang kanyang marahang pagdial sa kanyang telepono at pagtawag kay Beatriz. Beatriz, kailangan nating ibenta agad ang Holland sa La Trinidad. May mas malaking prospect tayo ngayon. Isang malawak na lupain na sinusubukang ibenta ni Flora ng lihim upang makatakas sa bansa. Kailangan natin ng cash ngayon din. Sigurado ka ba, Celestino? May pag-aalinlangang sagot ni Beatriz sa kabilang linya. Ang Holland ang tanging natitirang ari-arian na mayroon tayo sa ilalim ng pangalan ng mga De Vera na maaari nating kontrolin na yon. Huwag kang natakot, Beatriz. Gagawa ako ng mga peking papeles ng benta para maalis agad ito sa pangalan ng kumpanya. Tugon ni Celestino nang may buong kumpiyansa. Ito na ang pagkakataon nating makuha ang lahat ng yaman nang walang nakakahalata. Sundin mong sinasabi ko. Inalis ko ang aparato sa aking tainga at dahan-dahang ngumiti sa katahimikan ng aking silid. Ang bawat piraso ng aking chessboard ay gumagalaw ayon sa aking nais. Ang kanilang sariling kasakiman ang unti-unting pumipiring sa kanilang mga mata upang hindi nila makita ang bitag na aking inihanda. Sila mismo ang naghuhukay ng sarili nilang libingan. Tumayo ako at lumapit sa kama kung saan nakahiga si Yaya Pilar. Ang kanyang muka ay mas maayos na ngayon kaysa nung iligtas namin siya sa pasilidad. Ngunit ang takot ay nananatili pa rin sa kanyang mga mata kapag may nakakarinig siyang mahinang tunog mula sa labas. Umupo ako sa tabi niya at kinuha ang lumang suklay na kahoy sa lamesa. Dahan-dahan, marahan kong inayos ang kanyang mahaba at pilak na buhok. Ang bawat paghagod ng aking kamay ay nagpaalala sa akin nung bata pa ako. Nung siya ang nakaupo sa aking tabi, maingat na binubuo ang aking tirintas bago ako pumasok sa paaralan, habang si Papa ay nakangiting nakatitig sa amin mula sa pinto. Matatapos din ito, Yaya, pabulong kong pangako sa kanya, habang naramdaman ko ang marahang pagluwag ng kanyang nanginginig na balikat sa aking tabi. Malapit na nating mabawi ang hustisya para kay Papa. Ipapangako ko sa iyo, hinding-hindi na tayo muling magtatago sa dilim. Isang mahinang tango ang isinagot ng matanda, habang ang isang luha ng ginhawa ay dahan-dahang gumapang sa kanyang kulubot na pisingi. Ito ang aking gintong sandali, isang tahimik na paalala na sa kabila ng lahat ng dumi at lamig ng paghihigante, meron pa ring isang bahagi ng aking puso na nananatiling buhay para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ngunit ang katahimikan ay mabilis na bumasag nang ang telepono sa ibabaw ng lamesa ay biglang umilaw at nanginginig na gumalaw. Lumilika ng isang mababang tunog sa ibabaw ng kahoy. Kinuha ko ang telepono at sinagot ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Flora, please, tulungan mo ako. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig sa matinding takot. May kasamang mararahas na paghikbi at tila ba may humahabol sa kanya sa dilim? Si Camila. Si Mama, nalaman kong ibebenta niya ang lahat at plano niyang iwan ako. At baka patayin niya rin ako kapag nalaman niyang narinig ko ang usapan nila ni Celestino tungkol kay Papa. Please, Flora, save me. Nakinig ako ng walang anumang ekspresyon sa aking muka, habang ang manginghinig na boses ni Camila ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking tainga. Nagmamakaawa para sa kanyang buhay, sa mismong taong pinalayas niya sa gitna ng bagyo. Nakatago ako sa loob ng isang maliit na sasakyan sa tapat ng isang tahimik na park sa Baguio. Pinapanood si Camila na pumasok at umupo sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay namamaga at ang kanyang labi ay nanginginig sa takot.
malayo sa mapagmataas na kamela na tumulong sa pagpapalaya sa akin sa gitna ng bao. Alam niya, Flora. Alam ni Mama ang lahat. Pabulong na panimula ni Camila habang mariing nakakuyom ang kanyang mga daliri sa kanyang kandungan. Noong gabing inatake sa puso si Papa, nakita ko siyang pinalitan ng gamot. Nang sinubukan kong kuhanin ang telepono upang tumawag ng ambulansya, hinawakan niya ang aking braso ng napakahigpit. Binalaan niya ako na kung magtatawag ako ng tulong, sasabihin niya sa pulis na ako ang naglagay ng lason sa pagkain ni Papa. Ginamit niya ang takot ko upang gawin akong kasabwat. Malamig ko siyang tinitigan. Walang kahit kaunting awa sa aking puso. At ngayon, bakit ka narito sa harap ko, Camila? Dahil ba sa nagsisisi ka? O dahil natatakot ka na ikaw ang susunod na isasakripisyo ng iyong ina? Gusto niyang ibenta ang kolan sa La Trinidad? Patuloy ni Camila. Hindi pinansin ang aking mabilis na pang-uusig. At narinig ko silang nag-uusap ni Joaquin. Plano nilang lumipad patungong Canada sa susunod na linggo nang hindi ako kasama. Iiwan niya ako rito upang harapin ang lahat ng parusa ng batas kapag nagkabisto. Please, Flora. Hahatulan ako ng korte dahil sa pananahimik ko. Tulungan mo ako. Maari kitang tulungan, Camila? Pabulong kong sagot. Ang aking boses ay patag, ngunit may otoridad. Ngunit kailangan mong ibigay sa akin ang bawat detalye ng kanilang benta bukas. Huwag kang magkakamali ng kahit isang hakbang. Habang si Camila ay nagmamakaawa sa akin, ang pamilya Alcaraz sa kanilang marangyang mansyon ay unti-unti nang nagkakagulo. Sa pamamagitan ng lihim na mikropono na inilagay ni Soraya sa silid-aklatan ni na Beatrice, naririnig ko ang mararahas na sigawan na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Papatayin mo ba ako sa stress, Joaquin? Ang boses ni Beatrice ay nanginginig sa matinding galit. Ibinebenta ko na ang kolan sa La Trinidad upang makuha ang pera para sa transaksyon ng lupa ni Celestino. Ngunit nalaman kong natalo ka na naman ng milyon-milyong piso sa kasino kagabi? Isang walang kwentang anak. Huwag mo akong sigawan, Ma, ganti ni Joaquin. Ang kanyang boses ay magaspang at puno ng pagmamataas. Kung hindi dahil sa mga utang ko, hindi ka magiging desperada na kunin ang yaman ng mga De Vera. Pareho tayong madumi ang kamay dito, kaya huwag kang makunwaring santo. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan at pumasok si Celestino upang mamagitan sa dalawa. Joaquin, huminahon ka. Igalang mo ang iyong ina. Ginagawa namin ang lahat ng ito para sa iyong kinabukasan. Ngunit sa tindi ng galit ni Joaquin, marahas niyang tinulak ang matanda. Nawala ng balanse si Celestino at humampas ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Sino ka ba para makialam sa amin? Sigaw ni Joaquin habang nakaturo ang kanyang daliri sa muka ng matanda. Isang hamak na abogadong dumilang sa kuko ni Mama. Wala kang karapatang diktahan ako sa sarili naming bahay. Hindi nakapagsalita si Celestino. Ang sakit sa kanyang mga mata ay mararamdaman kahit sa pamamagitan lamang ng audio. Ang hapdi ng isang ama na hinahamak ng kanyang sariling anak na hindi alam ang katotohanan ng kanilang dugo. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok si Soraya sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpatigil sa lahat ng sigawan. Tumingin siya ng diretso kay Beatrice, inalis ang kanyang salamin upang ipakita ang mga matang naghahanap ng katarungan para sa kanyang buong buhay na itinapon sa dilim. Gusto ko lang malaman, Beatrice, simula ni Soraya. Ang kanyang boses ay napakababa, ngunit may bigat na yumanig sa buong silid. Bakit mo ako itinapon? Bakit mo hinayaang lumaki ako sa ampunan, habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman ng mga lalaking iyong pinakasalan? Tumingin si Beatrice sa kanya ng may malamig na pag-uusig. Walang kahit kaunting bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Isa ka lang pagkakamali ng aking kabataan, Soraya. Isang dumi sa aking nakaraan na maaaring sumira sa lahat ng aking pangarap. Wala kang karapatang pumasok sa bahay na ito at sirain ang pamilyang pinaghirapan kong itayo.
Umalis ka. Nanatiling nakatayo si Soraya nang tuwid sa gitna ng silid. Isang solong luha ang dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang pisingi. Kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier ng mansyon. Ngunit mabilis din niyang isinuot muli ang kanyang salamin, tinatakpan ang huling bakas ng kahinaan sa kanyang puso. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato, isang ganap na maskara ng walang katatakutang determinasyon. Tinalikuran niya si Beatriz nang walang anumang salita, isang huling pagputol sa lahat ng ugnayan ng dugo. Narinig ko ang marahang paglakad ni Soraya palabas ng mansyon, kasabay ng boses ni Beatriz na nag-uutos kay Celestino. Bukas ng gabi, sa gitna ng bagyo, gaganapin ang transaksyon sa loob ng Colan sa La Trinidad. Doon natin ibebenta ang pasilidad sa mga dayuhan. At doon din natin tatapusin ang lahat ng gulo kay Flora. Ang bawat pag-usad ng kamay ng orasan sa dingding ng aking silid ay tila isang mabilis na pagbilang ng mga huling sandali ng pamilya Alcaraz. Ang gabi ng paghuhukom ay papalapit na, at ang bawat isa sa kanila ay naglalakad patungo sa bitag na may piring ang mga mata ng sarili nilang kasakiman. Ang lumang holan ng mga De Vera sa La Trinidad ay pinaliligiran ng makapal na sumu ng gabi, tila isang abandonadong kaharian ng yelo na naghihintay ng kanyang muling pagkabuhay. Sa loob, ang malamig at munsing-munsing na liwanag ng mga bumbilya sa kesame ay nagbibigay ng mga mahahabang anino sa mga konkretong pader. Nakatayo ako sa dilim, sa likod ng isang malaking salansa ng mga lumang kahon, habang pinapanood sina Beatriz, Joaquin, Celestino at Soraya na pumasok sa malawak na silid ng imbakan. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis at puno ng pagmamadali. Ang kanilang mga mata ay naghahanap sa ibabaw ng metal na lamesa kung saan sadyang inilagay ko ang isang peking hard drive na may nakasulat na Don Federico's Original Will and Financial Ledger. Gusto niyo ba ang hinahanap niyo? Malamig kong basag sa katahimikan, habang dahan-dahan akong lumalabas mula sa mga anino. Mabilis na lumingon ang apat. Ang mukha ni Beatriz ay agad na napuno ng gulat, na mabilis ding napalitan ng kanyang pamilyar na mapagmataas na titig. Flora, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakalabas sa ospital? Narito ako upang tapusin ang larong inyong sinimulan. Sagot ko habang itinuturo ko ang aking daliri sa maliliit na pulang ilaw sa mga sulok ng kisame. Ang bawat salita, ang bawat galaw ninyo, mula nang pumasok kayo sa pasilidad na ito, ay direktang ipinadadala sa tanggapan ng mga awtoridad sa labas. Kasama ko ang mga prosecutor, Beatriz. Nawala ng kulay ang mukha ni Beatriz. Sa takot na mahuli, mabilis niyang itinuro si Celestino. Siya ang naglason sa tatay mo, Flora. Siya ang nagpalit ng mga gamot ni Federico dahil sa kanyang sariling kasakiman. Wala akong kinalaman doon. Huwag mo akong ilaglag, Beatriz. Ganti ni Celestino, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pagtataksil. Inutusan mo ako. Binalaan mo ako na kung hindi ko gagawin ang pagpapalit ng gamot, ipapakulong mo si Joaquin dahil sa kanyang mga utang at illegal na operasyon. Ginawa ko lamang yon upang iligtas ang aking anak. Natigilan si Joaquin. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding pagkalito. Anong anak? Anong ibig mong sabihin, Ma? Sino ang matandang ito? Siya ang iyong tunay na ama, Joaquin. Malamig kong ibinunyag ang katotohanan habang nakatitig sa kanyang manginginig na mga mata. Hindi ka isang De Vera. Ikaw ay anak ng 2 taong pumatay sa aking ama upang makuha ang yaman na hindi kailanman naging inyo. Nawala ng bait si Joaquin sa pagkatuklas sa katotohanan. Sa tindi ng galit, pagtangi, at kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa at mabilis na sinilaban ang mga wire at peking papeles. Sa tabi ng electrical control box sa dingding, sinusubok ang sirain ang hard drive at ang mga kamera. Nagsimulang magkaroon ng malalakas na kislap ng kuryente mula sa control box. Ang apoy ay mabilis na lumika ng makapal na usok na nag-trigger sa emergency system ng Colan.
Ang marahas na pagbagsak ng malalaking pintuang bakal ay yumanig sa buong gusali na nag-lock sa amin sa loob, habang ang tunog ng pag-andar ng mga malalaking bentilador ay nagdala ng mabilis na bugso ng malamig na hangin. Ang temperatura sa loob ay mabilis na bumaba patungo sa 0. Nagsimimulang manginig sa lamig si Beatriz. Ang kanyang mamahaling coat ay walang nagawa laban sa unti-unting pagyeyelo ng hangin. Tumingin si Soraya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon habang pinapanood ang babaeng nagtapon sa kanya na ngayon ay nanginginig sa takot at lamig. Haharapin mo ba ang lamig na ibinigay mo sa iba, Ma? Tanong ni Soraya. Ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. Sa labas ng Holland, gamit ang emergency override switch, nakatayo si Leandro kasama ang mga pulis. Sa pamamagitan ng maliit na speaker, narinig ko ang kanyang boses. Flora, buksan natin ang pinto para sa iyo. Ngunit hayaan natin silang magdusa doon ng mas matagal. Deserve nilang maranasan ang lamig na ibinigay nila sa iyo at sa iyong ama. Hindi, Leandro. Mariin kong sagot sa microphone sa dingding. Buksan mo ang pinto na yun din. Bakit, Flora? Tanong niya ng may pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa iyo? Dahil kung hahayaan ko silang mamatay dito, hindi ako magiging iba kay Beatriz. Malamig kong sagot. Nais kong mabuhay sila ng matagal. Nais kong maranasan nila ang bawat araw ng kanilang parusa sa loob ng malamig na piitan habang pinapanood ko silang nawawalan ng lahat ng bagay na kanilang kinasaupangan. Dahan-dahang gumalaw ang malalaking pintuang bakal patungo sa gilid na nagpapahintulot sa malamig na hangin ng gabi na lumabas mula sa Holland. Nanatili akong nakatayo ng tuwid sa gitna ng bumubukas na pinto, habang ang aking hininga ay lumilikha ng mga puting usok ng sungmu sa lamig. Sa ilalim ng naglalakihang ilaw ng mga sasakyan ng pulis sa labas, ang aking anyo ay tila isang reyna na nagdedeklara ng kanyang ganap na tagumpay sa ibabaw ng mga guho ng kanyang mga kaaway. Ito ang aking gintong sandali, isang malinis, matatag, at makataong pagtatapos sa aking paghihigante. Dahan-dahang gumapang palabas si Beatriz. Ang kanyang mga labi ay nang-itim sa lamig habang sinalubong siya ng mararahas na kamay ng mga awtoridad na may hawak na posas. Ngunit bago siya isakay sa sasakyan ng pulis, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tindi ng galit at sumpa. Tumingin siya ng diretso sa aking tiyan at bumulong ng napakatalim na tila ba isang hangin ng kamatayan. Hinding-hindi magkakaroon ng kapayapaan ang batang yan, Flora. Ang dugo ng mga Alcaraz at De Vera ay magiging isang walang katapusang sumpa sa kanyang buong buhay. Hinding-hindi ka magiging masaya. Nakinig ako ng walang anumang takot, habang ang malamig na hangin mula sa Holland ay patuloy na lumalabas patungo sa sungmu ng gabi na nag-iiwan ng isang huling panginginig sa aking puso. Ang marahas na pagbaba ng kahoy na maso ng hukom ay yumanig sa buong silid hukuman na naghudyat ng huling pasya ng batas para sa pamilya Alcaraz. Sa aking kinauupuan, tahimik kong pinanood ang pagbagsak ng mga taong minsan ay naghari-harian sa ilalim ng aming bubong. Hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo sina Beatriz at Celestino dahil sa pagpaplano at pagpatay kay Don Federico, panggigipit at panghahantong ng pera ng kumpanya. Si Joaquin naman ay nakatanggap din ng mahabang taon ng parusa dahil sa ilegal na transportasyon at pagtatangkang pumatay sa akin. Wala nang luha sa mga mata ni Beatriz. Tanging ang malamig at tuyong titig ng isang natalong reyna ang natira sa kanyang mukha. Si Celestino ay nakayuko lamang sa matinding hiya habang si Joaquin ay parang isang batang nawawala na hindi pa rin matanggap ang katotohanan ng kanyang dugo. Sa labas ng silid hukuman, hinarap ko si Maricela. Nanginghinig ang kanyang buong katawan habang pilit na nakatitig sa akin. Hawak ang kanyang telepono upang mag-publish ng isang opisyal na paghingi ng tawad sa kanyang livestream
sa harap ng libu-libong tao na nanonood. Walang sisi ang iyong mga luha ngayon, Maricela. Malamig kong sabi habang iniaabot sa kanya ng aking abogado ang mga dokumento ng aming kaso ng FIBANG. Ang iyong mga salita ay nakakasira ng buhay ng tao para lamang sa mga views. Gagamitin ko ang lahat ng danyos na babayaran mo upang punduhan ang isang shelter para sa mga kababaihang biktima ng cyberbullying. Iniwan ko si Maricela na umiiyak sa gilid ng koridor at naglakad ako patungo sa hardin ng korte kung saan naghihintay si Soraya. Inabot niya sa akin ang isang dokumento na may kanyang pirma. Ipinapawalang bisa ko na ang lahat ng aking karapatan o kahilingan sa ari-arian ng mga De Vera, Flora. Simula niya habang isinusuot ang kanyang salamin. I don't need Beatrice's wealth to prove my existence. At hindi ko kailangan ang yaman ng iyong pamilya upang patunayan ang aking halaga bilang isang Alcaraz. Nais kong magsimula muli gamit ang sarili kong pangalan. Salamat, Soraya. Sagot ko habang tinatanggap ko ang papel. Maaari mo pa ring tulungan ang aking kumpanya bilang aming opisyal na legal counsel kapag naitatag ko na ang bagong shelter? Isang maikling ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago niya ako talikuran upang harapin ang kanyang sariling kalayaan. Ilang minuto lamang ang lumipas. Lumapit sa akin si Leandro, kasama ang kanyang mga abogado at 2 bantay mula sa kawanihan ng piitan. Nakauniporme siya ng payak na kasuotan, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag. Kusang loob siyang sumuko sa mga prosecutor upang harapin ang kanyang maikling parusa dahil sa pananahimik niya sa mga ilegal na transaksyon ng kanyang kumpanya noon. Lalabas din ako pagkatapos ng 1 taon, Flora. Pabulong niyang sabi, habang may marahang paghinga ng ginhawa sa kanyang mga labi. I will pay my debt to society so I can face our daughter with a clean conscience. Gusto kong maging isang amang karapat-dapat sa kanya. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Nararamdaman ang katapatan na matagal kong hinanap sa kanya. Lumapit ako sa kanya ng mas malapit at maingat kong isinilid sa kanyang palad ang isang maliit na piraso ng papel. Ito ang pinakabagong larawan ng ultrasound ng aming sanggol. Mahigpit na ikonom ni Leandro ang kanyang palad sa papel. Inilagay ito sa tapat ng kanyang dibdib habang ang isang luha ng pasasalamat ay gumapang sa kanyang pisingi bago siya dahan-dahang tumalikod upang sumunod sa mga bantay patungo sa piitan. Ito ang aking gintong sandali, isang tahimik na paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa tapang na magbago at managot sa batas. Nang maglakad ako palabas ng gusali ng korte, ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga reporter ay sumalubong sa akin. Pinaliligiran nila ako ng mga katanungan tungkol sa kinabukasan ng De Vera Cold Storage. Ngunit sa gitna ng nakakagulong pulutong ng mga tao sa malayo, ang aking paningin ay nahuli ng isang pamilyar na mukha. Nakatayo doon ang lumang sekretarya ng aking ama na tinanggal ni Beatrice maraming taon na ang nakalilipas. May hawak siyang isang lumang dilaw na sobre na may selyo ng aming kumpanya. Nang magtagpo ang aming mga mata, dahan-dahan niyang itinaas ang sobre, tila ba nagpapakita ng isang huling mensahe mula kay Don Federico na naglalaman ng isang lihim na hindi kailanman nalaman ng pamilya Alcaraz. Ang pulang selyo na may logo ng De Vera ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ng hapon na nagdala ng isang bagong panginginig ng kuryente sa aking isipan. Ang lihim na sulat na iniaabot sa akin ng lumang sekretarya ng aking ama ay naglalaman ng huling habilin na hindi kailanman nahanap ni na Beatrice. Ito ay isang hiwalay na trust fund na sadyang inilaan ni Don Federico para sa akin at sa mga magsasaka ng Benguet na may kasamang liham na nagsasabing, gamitin mo ang Holland hindi lamang para sa negosyo, kundi upang maging kanlungan ng mga taong walang masisilungan sa gitna ng unos. Ilang buwan matapos ang paglilitis, sa loob ng isang malinis na silid ng ospital sa Baguio, narinig ko ang mahinang iyak ng aking isinilang na sanggol. Sa aking tabi, si Yaya Pilar ay umiiyak sa galak habang maingat na inilalagay ang bata sa aking mga bisig. Panggalanan natin siyang Federica Pilar de Vera, Yaya.
Pabulong kong sabi habang hinahagkan ko ang malambot na no ng aking anak. Siya ang simbolo ng alaala ng aking ama at ng katapatan ng matandang babaeng nagbuwis ng buhay para sa aming katarungan. Sa kanyang pagsilang, ang sumpa na ibinuwal ni Beatriz ay tuluyang natunaw sa init ng aking pagmamahal. Nang makalabas ako ng ospital, ang aking unang ginawa ay ang makipagpulong sa mga magsasaka ng Benguet. Sila na minsan ay tinalikuran ako dahil sa mga paninira ni Maricela ay lumapit na may dalang mga bulaklak at nakayukong humihingi ng danyos at paumanhin. Sa halip na magtanyam ng galit, binuksan ko ang pintuan ng De Vera Cold Storage para sa kanila. Ibinabalik ko sa inyong kooperatiba ang bahagi ng pamamahala ng pasilidad na ito. Deklara ko sa harap ng kanilang mga nagugulat na muka. Sa bawat panahon ng bagyo, maaari ninyong gamitin ang Holland ng libre upang iimbak ang inyong mga pananim nang hindi kayo napipilit ang ibenta ang mga ito sa murang halaga sa mga mapagsamantalang mamimili. Ito ang tunay na bayanihan. Ang mga luha ng tuwa at pasasalamat mula sa mga magsasaka ay muling nagbalik ng tunay na kahulugan ng utang na loob sa aming komunidad. Isang ugnayan na binuo sa pagtutulungan, hindi sa pananakot o pagsasamantala. Pagkatapos, pinalikan ko ang lumang mansyon ng mga De Vera. Ang malalaking silid na minsan ay pinaliligiran ng kasakiman ni na Beatriz ay aking milinis at binuksan muli. Hindi na ito isang pribadong tahanan ng isang marangyang pamilya. Ito ay naging kop-kop ng bagong bukas. Isang opisyal na shelter para sa mga buntis na kababaihang itinapon at tinalikuran ng kanilang sariling mga pamilya. Isang hapon, habang nakaupo ako sa malawak na beranda ng mansyon, dumating si Soraya na may dalang isang makapal na folder. Siya ang nagsisilbing opisyal na legal advisor ng aming shelter. Tinitiyak na ang bawat babaeng pumapasok dito ay may proteksyon ng batas laban sa mga abusadong asawa o pamilya. Ito ang mga unang aplikasyon ng mga kababaihang nagnanais pumasok sa shelter, Flora, sabi ni Soraya habang inilalapag ang folder sa aking tabi. Tumingin siya sa aking kandungan kung saan mahimbing na natutulog si maliit na Federica. Umihip ang banayad na hangin ng bagyo na may amoy ng mga puno ng pino. Sa gitna ng katahimikang iyon, dahan-dahang gumalaw ang maliit na kamay ni Federica at mahigpit niyang hinawakan ang aking daliri. Tila ba nagpapasalamat sa kapayapaan na aking ipinaglaban para sa kanyang kinabukasan? Ito ang aking gintong sandali. Isang ganap na paggaling ng aking mga sugat sa nakaraan habang pinapanood ko ang sikat ng araw na dahan-dahang nagpapatunaw sa huling sungmu ng umaga. Handa ka na ba sa kanyang pagbabalik? Tanong ni Soraya bago siya magpaalam upang umalis. Hindi ako nakasagot agad. Alam kong natapos na ang 1 taon ng parusa ni Leandro sa piitan at ang bawat araw ng kanyang pananatili roon ay ginamit niya upang ayusin ang kanyang kumpanya at ihanda ang kanyang sarili para sa amin. Ang marahang pag-vibrate ng kawad ng kampana sa malaking gate ng mansyon ay lumikha ng isang mababang tunog sa hangin na bumasag sa aking pag-iisip. Tumingin ako patungo sa unahan ng malawak na daan. Sa tapat ng gate, nakatayo si Leandro. Wala siyang dalang, mamahaling sasakyan o mga tauhan. Hawak lamang niya ang 2 maleta, habang ang kanyang simpleng kasuotan ay basang-basa ng hamog ng bagyo. Nakatitig siya sa akin nang may halo ng kaba at matinding pag-asa. Naghihintay kung papayagan ko siyang pumasok sa aming buhay. Ang marahang pag-usad ng malaking pintuang bakal ng gate. Habang dahan-dahan ko itong binubuksan ay tila isang bagong pahina ng aming buhay na nagsisimulang isulat ng may ganap na kalayaan at pag-asa. Dahan-dahan kong binuksan ang malaking pintuang bakal ng mansyon. Pinapapasok ang malamig na sungmu ng bagyo, kasama ang lalaking matagal kong hinihintay. Lumapit si Leandro. Inilapag ang kanyang 2 maleta sa ibabaw ng basang semento at tumitig sa akin ng may buong pagpapakumbaba. Hindi ka pumasok sa buhay ko bilang isang tagapagligtas, Leandro. Malamig, ngunit may marahang pagtanggap kong sambit habang nakatitig ako sa kanyang mga mata. Narito ka. Dahil pinili mong harapin ang iyong mga pagkakamali.
Alam ko, Flora. Pabulong niyang sagot, habang ang isang banayad na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko nais na iligtas ka. Nais ko lamang maging isang amang handang maglingkod sa iyo at sa ating anak, sa bawat normal na araw ng ating buhay. Inabot ko sa kanya si Federica Pilar. Sa pagdampi ng mga kamay ni Leandro sa maliit na katawan ng aming anak, naramdaman ko ang ganap na paglaya ng aming mga puso mula sa madilim na anino ng nakaraan. Samantala, sa loob ng isang madilim at lumang selda sa piitan ng lungsod, nakaupo si Beatrice sa tapat ng isang maliit na telebisyon. Pinapanood niya ang balita tungkol sa pagbubukas ng kop-kop ng bagong bukas sa loob ng mismong mansyon na minsan niyang ginamit upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nakikita niya ang mga buntis na kababaihan na masayang naglalakad sa harden na dati ay ipinagkait niya sa akin. Ito ang kanyang pinakamalaking parusa. Ang masaksihan na ang lahat ng kanyang tanyan at kasakiman ay ginamit ko upang maging kanlungan ng pag-asa para sa iba, habang siya ay nananatiling nag-iisa sa lamig ng piitan, kasama si Celestino at Joaquin na nagbabayad din sa kanilang mga krimen. Madalas akong tanungin ng mga taong nakapaligid sa akin, "Nagpatawad ka na ba, Flora?" Ang sagot ko ay simple. Hindi ko sila pinatawad sa paraang tinanggap ko silang muli sa aking buhay. Dahil ang pagpapatawad sa mga taong walang pagsisisi ay isang kamangmangan. Ngunit pinatawad ko ang aking sarili sa aking mga naging pagkakamali at bulag na pagtitiwala noon. Pinakawalan ko ang aking puso mula sa mabibigat na kadena ng kanilang puot. Ang aking ganap na pagpapatawad ay ang aking kawalan ng pakialam sa kanilang pag-iral. Sila ay naging mga estranghero na lamang sa aking nakaraan. Nakatagpo ba kami ng kapayapaan? Oo, nakatagpo kami ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan na meron kami ngayon ay hindi dahil sa kawalan ng mga bagyo sa aming buhay, kundi dahil natutunan naming bumuo ng isang matatag na kanlungan sa gitna ng bawat unos. Ang relasyon namin ni Leandro ay hindi na binuo sa kontrol o kapangyarihan, kundi sa malayang pagpili at paggalang sa kalayaan ng bawat isa. Anong aral ang nais kong iwanan sa inyo na nakikinig sa aking kwento? Ang kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis ng sakit at maging isang martyr sa ilalim ng kamay ng mga mapagsamantala. Ang tunay na lakas ay ang pagkakaroon ng tapang na tumayo ng tuwid, gamitin ang talino at litri upang bawiin ang iyong tonyem, at muling itayo ang iyong sariling buhay mula sa mga guho ng pagtataksil. Huwag mong hahayaan na ang iyong kabutihan ay maging kasangkapan ng iba upang syaktan ka. Magkasabay kaming naglalakad ni Leandro at Federica sa gitna ng malawak na taniman ng gulay sa Benguet. Ang banayad na sikat ng araw ng umaga ay dahan-dahang sumisikat sa unahan na nagpapakalat sa huling sungmo ng gabi. Narinig ko ang mahinang halahak ng aking anak habang hinahawakan niya ang aking buhok sa ilalim ng mainit na liwanag ng umaga. Ang lamig sa ilalim ng Maña de Vera ay tuluyan ng natapos, at ang aming bagong bukas ay nagsisimula na ng may ganap na kapayapaan at pag-asa.